ko sa sarili ko at ito na yung sinasabi ko sa sarili ko na yung edukasyon ang magdadala sa akin ng pangarap doon sa gusto kong marating. So, ito yung unang-unang success. Ang success naman kasi hindi nasusukat kung gaano kadami ang pera, kung gaano katanyag, o kung gaano kasikat. Ang success ay nandun sa sarili mo. Paano mo ba sasabihin na, oh, successful ako? Ang first success na nakuha ko, na napil ko that day, is nung time na nag-exam ako, I came from Candelaria, galing ako sa Bulihan, na wala akong nakita kundi Palayan or something noong mga panahon na yon. Now, I was on Ortigas, riding on an elevator sa 32nd floor, air condition, and then you will be facing several people kasi that was a group interview. So, yun pa lang, isa ng success dahil doon sa diploma na kinuha ko o na nakuha ko. Yun yung sinasabi ko na tama ang paniniwala ko sa buhay. Na pag ako'y mag-aral, kasi dadalhin ako nito sa pangarap ko. So yun yung sinasabi ko sa inyong unconventional kasi ako compare sa kanila. Sila ay mga registered, license. Ako po ay medyo salungat. Guro, naging restaurant managers, naging store managers, and then marami pa pong iba. Binanggit na ni Ma'am Resyo, hindi ko na po masyadong kakahabaan. 16 na taon ako sa ibang bansa, doon na lang tayo sa Port Down para kuhanan niyo ulit ng hugot ng lakas ng loob or ng inspirasyon. I've been in Middle East for 16 years, 16 or 15 years. From assistant manager, naging operation manager, restaurant manager, operation manager, and surprisingly, I have my own business in Middle East. I own, nakwento to sa mga kaibigan ko, I own 4 restaurant nung alumni na umattend ako dito. Ang feeling ko, I was the richest alumni that time. Kasi I own 4 restaurant in the Middle East. Alam niyo ng mga kaibigan ko po yan. I was just too silent to boost it with several people. Kasi hindi naman sa dapat ipag. Let the people knows, let the people understand. Sa maniwala kayo at sa hindi, I own 4 restaurants. From 2010 ako nagpunta ng Dubai. At 2017, nakabili ako ng, una is meron akong partnership. Nung nakilala na ako, may mga nagbenta ng restaurant dyan sa presyo na gusto ko at sa paraan na pagbabayad na alam ko. Okay, 2019, I was the boom. Sabi ko nga kay Lani noon sa kaibigan ko, yung nagbibideo po, ayan, best friend ko yun since high school. I was worth around 150 million that time. Hindi ko ito pinubus yung numbers just because para sabihin na ano. Gusto ko lang maintindihan nyo na how the life turns up and down. Okay, nung nag-alumni kami dito, ang feeling ko talaga pagpasok ko ng gate, I was the richest person dito sa alumni. Pero I've never spoken. I met, minit ko sila because I was the vice president for external ng group ng batch namin. Minit ko sila sa Palmera sa San Pablo. We had a meeting sa San Pablo and it was sponsored by yours truly. Siyempre, minaman. Feeling. Yung mga ganun. Sinasabi ko ito, hindi para ipagyabang ha. Mamaya makita nyo bakit kailangan ko ito ikwento. You will see how the ups and downs in lives are going and how you have to cope with that up and down. Okay. So, dumating ang 2000, anong pandemic natin? 2020. 2020, February pa lang, in Middle East, alam na namin o ramdam na namin ang pandemic. Sa Pilipinas, tumama yan is 2020 May, nag-lockdown dito. So doon sa buong pandemic na yon, I lost several businesses na hawak ko. Kasi from, let's say, yung isang branch ko is nag-average ng 10,000 dirhams
nung non-pandemic, pumalo siya sa 200 dirhams from the pandemic time. The expenses are the same, the rent are the same, the manpower expenses are the same. So what you will do with from 10,000 dirhams to 200 dirhams? Meaning, kung may 1,000 piso ka, dati mong binibenta sa palamig, ang tao mo ay 3, binabayaran mo 100, 300. Tama? Basic math. Dumating ang pandemic, ang binabayaran kong tao ay tatlong tao pa rin, which is 300, ang benta ko na lang ay 20 pesos. So see, doon pa lang, just the snap of one finger, nag-collapse lahat. So ako na ulit si Joseph na anak ng magbubukid na ayaw magpaaral. Diba? So yun, doon. So maraming, wag nyo itong gagayahin, pero maraming masakit na pagdaramdam na dinala ko sa dibdib ko. Until one time, I decided to go home. Mabilis na to. Para lang maintindihan nyo. I decided to go home 2020 kasi nagtatalbugan na yung mga cheque ko. I have to sell several properties galing ng Pilipinas through my wife. Nagbenta ako ng sasakyan, nagbenta ako ng lupa para ipadala sa Middle East para ako ay ma-survive sa mga hindi ito maganda, hindi ito inspiring. Pero look how I will stand with this condition. Baliktad, nung panahon ng pandemic, instead na ako ang nagpapadala ng pera, baliktad. You sell the car, you sell the lot, send it to me. Kasi may mga cheque akong kinakaharap na tatalbog. And alam naman natin, basic. Bouncing check is a civil case and you have to go straight to jail. So, nalusutan ko sa awa ng may kapal, sa dasal ng mga mahal ko sa buhay, sa paniniwala ko na mababago ulit. Nalusutan ko and I decided, hindi ko tinakasan ha, natapos ko yung problema because hindi ko siya pwedeng takbuhan. I told myself someday I'll be back as a new Joseph again. Okay, so come 20 September, I decided to go home zero. Means, ang dala ko lang ay pambayad sa aeroplano. I bought a ticket. Meron akong certain pocket money pero hindi nakagaya ng mga una. The good thing is yung quarantine that time is sagot ng gobyerno. So I was staying on Dusit Tali sa Makati. Tumatawag yung mga kaibigan, pare, nandito ka na ba? Pare, pasyalan mo ako. Means, pag uwi ko, walang-wala. As in, wala ha. Hindi yung literal na may tinago pang konti. Doon ako nagsimula. May mga kaibigan na mga tumawag, pare, nasaan ka, Brad, ganito, yung mga natulungan natin. So, hindi pa rin ako decided. I was very low that time na umuwi ako, wala akong ganito. Pero bago ako umuwi, I have this plan na this business. Ang sinasabi kong business is yung i-jump up na natin. Sinimulan ko ang I started one brand which is under my name. It is called JFC, Juiciest Fried Chicken, as a bucket. So, hindi siya masyadong pumatok sa market. By December 2020, sinimulan ko yan. Nung ako'y nandun, okay siya. Pero nung umalis ako, may mga certain problems na nangyari that I decided to live sa Laguna for certain time. Kasi nga yung depression ko masyadong mataas, yung frustration ko masyadong mataas. Even though yung binuksan kong brand na una is success, I still have, the past was ghosting me na, why you have to work like that? Why you have to do these things again? Why you have to start these things again? Samantalang nandun ka na. So I have these several feelings na medyo mabigat. So kailangan kong huminga. And then nung huminga ako, I went to Davao. Iniwanan ko si JFC, pagbalik ko bagsak. And then, nung habang nasa Davao ako, nag-iisip ako, I spoke with several businessmen, with Chinese, with politicians,
gusto nila i-absorb yung JFC na sinimulan ko sa Laguna, way back 2020 December. After 2 months na dumating ako ng Pilipinas. But medyo tricky ang mga businessman na nakadil ko. Gusto nilang i-execute yung mga projects na meron ako regardless without any written paper. Dahil ako ay nag-aral, alam ko na sa bawat kontrata o deal na papasukin ko, para ako ay makasigurado na kami ay magtutuloy-tuloy ang partnership hanggang sa dulo, we should have the written agreement stipulating all the things we have to agree as partners. Okay? Dahil sa ako ay nag-aral, alam ko yun. Dahil kayo ay nag-aral, alam nyo din dapat yun. Means, iba, doon ulit papasok yung diploma, diskarte. Magkasama na kasi dinidiscuss ko ngayon. Kung hindi ka nag-aral, magaling ako, kukunin kita. Payag ka na, di ba? Dahil may diploma ka, dahil nag-aral ka, teka muna, parang tagilid ako dito. So I came back to Laguna to start yung pampamilyang pang-araw-araw na business, and tatapusin ko ito sa magandang salita. Hindi kayo maniniwala, sinimulan ko ang Milas ng October 2021. October 2021, mga mid-October. As of this time, hulaan nyo kaya kung ilan na ang Milas. Kung nagsimula ako ng October 21, ang makahula, di ikaw na. Ang makahula, may manok. Pagbalik. Okay, hindi ko na kayo makahirapan. After 2.5 years, not even close to 2.5 years, after 2.5 years, let's say, we have 40 branches, almost or more than, counted. 40 branches ng Milas around Santa Rosa, sa Laguna to, Santa Rosa, Cabuyao, and hopefully Binyan will come on the sooner days. Meron po akong within 2.5 years, mga bata, ito, gawin yung inspirasyon. Kasi yung determinasyon, yung pagpupursige at pagsisikap, laging nandun, mas malayo ang inyong mararating. Kung ikaw ay basketballista, baka MVP ka. Basta tamang goal meron ka sa buhay, determinasyon at pagsisikap, mararating mo kung anong gusto mo. Hindi po yan isang araw na pinaghirapan lang. So, aside from 40 branches, more than, meron na rin po kaming mahigit kulang-kulang 100 empleyado. 100 empleyado na proud ako sabihin, iba kasi ang panamunan ko sa buhay. Mas gusto ko na malagyan ng pagkain ang table ng pamilya na may pagsisikap. Ang empleyado ko ay taga San Narciso, Quezon. Probinsya ito. Maguling, Mangisda, taga Masbate, Gulyas. Malalayo yan. Because naniniwala ako na yung mga tao na yun, hindi yung pupunta sa isang lugar para lang mag-matcha. So, look at the imagine. Kasi ganun din ako eh. Ako nag-upload, parang ako mag-matcha. Sila, hindi sila umalis sa probinsya nila para lang makasakay ng jeep or makapunta ng Manila. Nagpunta sila dahil gusto nilang magtrabaho. Dahil hindi naman natin discriminate o minamaliit ang kalagayan ng buhay ng mga kababayan natin sa probinsya. Dito sa Chao, may Jollibee, sa kanila, burger, minute burger, fiesta na. Ibig sabihin, ganun lang yung separation. I'm not discriminating those situations, pero pinapaintindi ko lang. Ano? So, doon, pag bitawan yung mikropono, medyo mahaba na yata. Doon, evaluate nyo bago ang umalis. Ano ba yung kasabihan sa Facebook na diskarte o diploma?
Uulitin ko. Kanina may sumasagot ng diskarte, may sumasagot ng diploma. Pagkatapos kong magsalita at sinasabi ko sa inyo, patuloy kong ipinapaintindi sa inyo, o ano ngayon ang kailangan natin? Diskarte o diploma? O, diba? Ano na ulit? Maraming salamat at magandang hapon. Once again, let's give a big clap to our General Manager, Mr. Joseph C. Manalo. Everyone stand up and let's give him a round of applause. Okay?